Mainit ang sikat ng araw nang sumakay sa lumang kalesa sina Mang Ben at Aling Lorna. Sa gilid ng kalsada, maririnig ang kalansing ng bakal sa gulong at ang marahang tunog ng kabayong humahaplos sa sementadong daan. Tahimik lang silang mag-asawa. Magkahawak ang kamay habang nakatingin sa malayong tanawin ng lungsod na unti-unting nagbabago mula sa mga palayan patungong siksik sa mga gusali. 50 taon na silang mag-asawa, ngunit wala silang anak. Salip, ang isa't isa lamang ang sandigan nila. Ang kalesang iyon, luma na, ngunit maayos pa. Parang simbolo ng buhay nila. Simple, matatag, at hindi kailanman nagmamadali. Lorna, baka mapahiya tayo ron. Baka kung ano na naman ang sabihin ng mga pinsan mo kapag nakita nilang kalesa lang ang sinakyan natin. Hindi mahalaga kung ano sinakyan natin, Ben. Ang mahalaga, pupunta tayo ng may respeto. Hindi naman kayamanan ang basihan ng paggalang. Tumango si Mang Ben. Sa totoo lang, matagal na nilang hindi nakikita ang pamilya ni Lorna. Simula nung lumipat sila sa probinsya matapos magretiro, bihira na silang makipagkita. Pero ngayong may family reunion daw sa malaking bahay ng pamilya sa Quezon City, nagpasya silang dumalo. Habang papalapit sila sa syudad, napansin ni Mang Ben ang mga magagara at bagong kotse na dumadaan. Mga SUV na kintab, mga sasakyang may tinted windows at mga batang sumisigaw mula sa loob ng aircon na sasakyan. Tingnan mo yan, Lorna. Ang lalaki ng gulong, pati plaka. Imported pa yata. Pero lahat yan, mawawala rin sa oras. Ang mahalaga, marunong pa rin tayong umiti kahit walang ganyan. Pagdating nila sa malaking gate ng bahay, halos malula si Mang Ben. Ang bahay ay parang mansyon. 3 palapag, may fountain sa gitna at mga kotset van na nakapark sa labas. May mga waiter na nakaputi, may mga ilaw at naririnig pa ang tugtugan sa loob. Pero nang pumarada ang kalesa sa harap ng gate, tumigil ang tawanan sa loob. Ang mga kamag-anak na nagkukwentuhan ay biglang napalingon. May ilan pang ngumisi at ang iba ay napailing. Ay Diyos ko, sino yung dumating sa kalesa? Akala ko parade ng fiesta. Baka delivery ng souvenir. Ben, Wag mo lang pansinin ha. Sabi ni Aling Lorna. Ngunit hindi natapos doon. Habang bumababa si Aling Lorna sa kalesa, may kumuha ng cellphone. Narinig pa niya ang click ng kamera. Mama, tingnan mo oh, may dumating sakay ng kabayo. Shh! Anak, huwag ka maingay. Pero oo nga, ang old school naman. Si Mang Ben, tahimik lang. Sanay na siya sa ganitong turing. Noon pa man, kapag may mga okasyong pinupunta nila, laging may kumukutya dahil sa pagiging simple nila. Pero ang totoo, hindi nila kailangan ipagmalaki ang kahit ano. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng pinsan ni Aling Lorna, si Tereseta, ang host ng reunion. Magandang babae, pero halatang mayabang sa bawat salita. Lorna, ang tagal nating di nagkita. Aba, ang kakaiba ng sakay niyo ah. Oo te, malapit lang kasi yung kalesero sa amin. Kaya siya na lang ang hinila naming nostalgia ba? Nostalgia nga, parang mula sa lumang pelikula. Pero sige, basta dumating kayo, kahit medyo probinsyal. Naramdaman ni Lorna ang bigat ng salita. Probinsyal, parang insulto. Pero ngumiti lamang siya. Umupo sila sa mesa sa gilid, habang ang iba ay nasa gitna. Malapit sa buffet, malapit sa mga kamera. Habang kumakain, may narinig silang tawanan mula sa kabilang mesa. Uy, nakita niyo yung kalesa sa labas? Akala ko may photoshoot ng Spanish era. Grabe, sa panahon ng electric cars, may kalesa pa rin pala. Vintage match. Hindi kami nahihiya sa kalesa. Mas mabuti nang sakay sa kabayo
kaysa sa yabang. Napatahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Ngunit ilang segundo lang, bumalik na naman ang tawanan. Para bang walang narinig. Hanggang sa lumapit si Teresita sa kanila muli. Ben, Lorna, pasensya na ha. Medyo marami ang tao sa loob. Baka pwedeng doon na lang kayo sa labas kumain. May mesa naman doon. Sa labas? Dito na lang sana kami. Ate, okay lang kahit siksikan. Ay nako, mas maganda sa labas, mas presko. Tsaka para hindi kayo maabala. Nilingon ni Lorna ang paligid. Nakita niyang may mga bakanting upuan sa loob. Pero hindi na siya nagsalita. Hinawakan niyang kamay ng asawa at marahan silang tumayo. Tahimik silang lumabas ng bahay at naupo sa mesa sa gilid ng hardin. Sa malayo, rinig pa rin nila ang tawanan ng mga kamag-anak, ang kantahan at ang kalansing ng mga pinggan. Ngunit sa mesa nila, tahimik lang. Lorna, gusto mo bang umalis na lang tayo? Hindi pa. Sandali lang. Magpasalamat tayo kahit papaano. At pagkatapos, aalis tayo ng marangal. Habang kumakain sila sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, dumaan ang isang batang lalaki. Siguro ay mga 8 taong gulang na. Ngumiti ito kay Aling Lorna. Lola, ang ganda po ng kalesa ninyo. Parang sa fairy tale. Salamat, Apo. Ang totoo. Yan ang saksi ng lahat ng aming pinaghirapan. At sa mga salitang iyon, parang may kung anong ginhawa sa puso ni Lorna. Habang tinitingnan niya si Mang Ben, napagtanto niyang hindi kailanman mababago ng pagtawa o panghamak ang katotohanan. Nasa likod ng kalesang iyon, may dangal at pagmamahal na hindi mabibili ng kahit anong sasakyan. Ngunit sa ilalim ng ngiti niya, may kirot. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa pagbabago ng mga taong minsan niyang tinuring na pamilya. Lorna, sa susunod, baka mas mabuting dito na lang tayo sa bahay. Mas tahimik. Ben, pero minsan, maganda ring makita kung sino pa ang natitirang marunong rumespeto. Lumipas ang ilang oras, unti-unting kumunti ang mga tao. Sa uli, nagpaalam na sila. Dala ang kalesa at ang kabayong tila pagod na rin. Habang papalayo, rinig pa rin nila ang tawanan sa loob. Ngunit para sa kanila, tahimik na kapayapaan ang mas mahalaga. Hindi nila alam, ang gabing iyon na magiging simula ng isang aral na tatanim sa lahat ng taong tumawa sa kanila. Isang aral na sa tamang oras, sila mismo ang kakain ng hiya. Lumipas ang ilang minuto mula nang umalis si Mang Ben at Aling Lorna sa loob ng bahay at lumipat sa hardin. Tahimik silang kumakain habang ang tawanan at kantahan mula sa loob ay mas lalong lumalakas. Sa bawat tagik-gik ng maririnig, parang may karayom na tumutusok sa puso ni Aling Lorna. Hindi naman siya galit. Mas marami siyang iniintindi kaysa sa sarili niyang damdamin. Pero sa bawat titig ng mga bisitang dumaraan at sa bawat bulungan na naririnig, ramdam niyang siya ang paksa ng panunuya. Uy, guys! Nakita niyo yung mag-asawang nakasakay sa kalesa kanina? Akala ko wedding entourage. Tataa, kala ko nga magbebenta ng taho eh. May kabayo pa. Nagkatinginan lang si Mang Ben at Aling Lorna. Sanay na sila sa ganitong klasing tao. Mga walang respeto sa matatanda. Mga hindi marunong tumanaw ng pinanggalingan. Sa kabilang dulo ng hardin, lumipat sina Teresita, dalang cellphone. Nakangiti, ngunit halata ang panlilibak sa mukha. Lorna, tingnan mo, trending ka na sa group chat namin. May nagpicture sa inyo sa kalesa. Ang cute nyo raw ni Ben. Old-fashioned couple goals. Teresita, hindi maganda yan. Nakakatawa man sa inyo. Pero hindi lahat ng biro ay nakakaaliw. Ay nako, huwag ka masyadong seryoso Lorna. Alam mo namang biro lang yun. Relax,
We're family after all. Ngunit sa tono ni Teresita, alam ni Lorna na hindi iyon biro. Isa yung panghamak na tinatakpan ng ngiti. Habang naglalakad paliw si Teresita, lumapit naman ang ilang kabataang pamangkin. Hawak ang cellphone, tila may gustong ipakita. Tita Lorna, look may nagpost na sa Facebook. Sabi, may dumating sa reunion na parang galing Intramuros. Classic! Ang daming reaction puro louder. Viral kayo tita. Ngumiti lang si Lorna. Kahit ramdam niyang kumikirot ang dibdib niya. Pinilit niyang hindi maiyak. Si Mang Ben naman, marahan lang na kumain. Sa bawat subo, tila ba nilulunok niya hindi lang ang pagkain, kundi pati ang pangmamaliit na mga taong dati ay tinutulungan pa nila noon. Lorna, gusto mo bang umuwi na lang tayo? Hindi ko na rin kaya makita itong mga batang walang galang na to. Hindi pa, Ben. Tapusin na lang natin to. Hindi ko hahayaang uuwi tayo ng may sama ng loob. Pero tila sinusubok talaga sila ng pagkakataon. Dumating si Ariel, anak ni Teresita. Mayabang, malakas ang boses, at talatang gusto ng atensyon. Nakasut pa kahit hapon. Tito Ben, Tita Lorna, grabe kakaiba talaga kayo. Kalesa sa reunion, the best. Gusto ko nga sanang ipasakay sa TikTok yung kabayo ninyo Baka mag-viral. Anak, wag mo na lang gawing katatawanan yung kabayo. Baka mas maganda kung respetuhin mo na lang. Respetuhin? Tito, chill lang. Sa panahon ngayon, pag hindi ka trending, boring ka. Tumawa si Ariel at umalis, habang ang mga kasamang kabataan ay nagbulungan at nagtawanan muli. Si Lorna, tahimik lang, nakatingin sa mesa. Ngunit hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng luha. Ben, bakit ganito na ang mga tao ngayon? Dati, tuwing may reunion, masaya, nagtutulungan, nagbabalikan ng alaala. Ngayon, puro yabang at pagmamataas na. Siguro, Lorna, kasi nakalimutan na nila kung anong ibig sabihin ng pinaghirapan. Nakalimutan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng kotse o kinis ng damit. Tumango si Lorna, pinunasan ang luha. Sa di kalayuan, narinig nilang tinatawag muli sila ni Teresita. Ben, Lorna, halika nga kayo. Sandali lang, dito. Lumapit silang mag-asawa sa gitna ng hardin kung saan maraming kamag-anak nang nagkukumpulan. May mga kumukuha ng litrato, may mga nagtatawanan pa. Sa mesa sa gitna, nakapatong ang isang plake para sa pinakamahusay na pamilya sa negosyo. Ang pamilya ni Teresita ang tatanggap. Ngunit bago ibigay ang plake, kinuha ni Teresita ang mikropono. Bago natin ipagpatuloy ang awarding, gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng dumating. Pati na rin siyempre sa ating special guest, sina Ben at Lorna, na kahit walang sasakyan ay dumating gamit ng kanilang kalesa. Palakpakan naman natin. Tumawa ang karamihan. May pumalakpak, may nagbubulungan. Si Lorna ay hindi alam kung saan lulugar. Si Ben naman ay tahimik lang, pero mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Tito Ben, baka gusto nyo kaming pasakayin dyan minsan. Pasyal sa Intramuros. Baka pwede ring rentahan yan, Tito. Extra income. Mas lumakas pa ang tawanan. Ang mikropono ay nakatutok pa rin kay Teresita na halatang nasisiyahan sa eksenang siya mismo ang gumawa. Ngunit biglang nagsalita si Mang Ben. Kalmado, ngunit matalim ang boses. Salamat sa papuri, Teresita. Ang kalesa namin yan. Hindi man kasing ganda ng mga kotse ninyo. Pero kahit kailan, hindi pa kami napahiya sa kabayong tapat at marangal. Sana, ganon din ang masasabi ko sa lahat ng tao rito. Napatahimik ang buong lugar
at tila napuno ng malamig na hangin. Hindi na makatingin si Teresita. Ang iba ay nag-iba ng tingin. Parang biglang nahiya sa sarili. Pero mabilis nang binasag ni Teresita ang katahimikan ng lahat. O siya, balik tayo sa kasiyahan. Alam niyo naman si Ben, laging may quotable quote. Ngunit wala nang tumawa. Ang mga mata ni Aling Lorna ay puno ng lungkot. Ngunit may bahid ng lakas. Alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung sino sila, kung anong meron sila, o kung gaano sila kayaman. Ang totoo, mas pinili na lamang nilang manahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Lorna. Tahimik siya nagpaalam sa asawa at sabay silang naglakad papalabas. Ben, uwi na tayo. Hindi ko na kayang marinig pang mga tawanan. Oo, Lorna. Wala na tayong dapat patunayan sa kanila. Habang papalayo sila, iniwan nila ang ilaw, musika at mga taong hindi marunong rumespeto. Sa labas ng gate, naghihintay pa rin ang kanilang kalesa. Tila tapat na kaibigan na handang magatid pa uwi, kahit gaano pa kalayo. Bago sila sumakay, nilingon ni Aling Lorna ang malaking bahay. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung ito ang tawag nila sa tagumpay, mas gugustuhin ko na lang ang simpleng buhay. Oo, Lorna. Kasi sa dulo, hindi pera ang magpapayaman sa tao, kundi puso. Umupo sila sa kalesa at dahan-dahang umalis. Sa bawat kalansing ng bakal sa kalsada, tila nilalayo nilang sarili mula sa mga taong ginawang biro ang dangal ng iba. At habang lumalayo, nag-umpisang umulan. Ngunit sa kanilang ngiti, tila iyon ay ulan ng paglinis, hindi ng kalungkutan. Hindi nila alam, sa mga susunod na araw, ang mga taong tumawa sa kanila ay sila namang mapapaya sa harap ng buong bayan. Madilim na ang langit nang marating nila Mang Ben at Aling Lorna ang dulo ng kalye. Ang mga ilaw mula sa malaking bahay sa likuran ay unti-unti na naglalaho sa malayo. Habang ang tunog ng kalesang umahampas sa kalsada ay siya lamang musika ng kanilang tahimik na pag-uwi. Walang salita sa pagitan nila. Tanging pahinga at mahinang patak ng ulan ang bumabasag sa katahimikan. Mang Ben ay nakatingin sa harapan. Hawak ang tali ng kabayo. Si Aling Lorna naman ay nakasandal sa kanya. Pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ben, siguro tama na sila. Wala naman tayong anak. Wala rin tayong kayamanan na may pagmamalaki. Siguro, wala rin talaga tayong halaga sa kanila. Huwag mong sabihin ganyan, Lorna. Hindi anak o perang sukatan ng halaga ng tao. Ang tunay na kayamanan ay yung marunong tayong makontento at magmahal. Ngunit kahit anong lakas ni Mang Ben, naramdaman niyang may kirot din sa dibdib niya. Hindi dahil sa kahiyan, kundi sa panlalamig ng dugo ng mga kamag-anak. Mga taong minsan ay tinulungan pa nila nung wala pa itong mga negosyo at sasakyan. Naisip ni Mang Ben ang mga panahong sila ni Lorna ay nagpapadala ng tulong sa lungsod. Nung may nangangailangan ng tuition, sila ang nagbigay. Nung may mga sakit, sila ang unang nag-abot ng gamot. Ngunit ngayon, tila lahat ng iyon ay nakalimutan na. Pagdating nila sa maliit na bahay sa probinsya kinabukasan, sinalubong sila ng malamig na hangin at amoy ng damo. Ang bahay nila ay simple lang. Gawa sa kahoy, may malaking bakuran at may bodega sa likod. Sa unang tingin, walang espesyal. Pero sa loob, naroon ang lahat ng bunga ng kanilang sipag at pagtsatsaga. Lorna, pumasok ka na. Magpalit ka ng damit. Baka ginawin ka. Oo, pero Ben, salamat ha. Salamat kasi kahit ilang beses sa tayong tinatawanan, hindi mo ako pinabayaan. Bakit naman kita iiwan, mahal? Magkasama tayo sa hirap at sa init, sa ulan, at pati sa kahihiyan.
Pero tandaan mo, Lorna, yang kahihiyan, sandali lang yan. Ang dignidad, yan ang habang buhay. Habang nagpapatuyo ng buhok si Lorna, natanaw niya sa bintana ang bodega sa likod ng bahay. Naisip niyang parang ibang mundo ang loob noon. Laging sarado, bihira nilang buksan. At tanging sila lang ni Ben ang may susi. Sa loob ng bodega, nakatago ang sikreto na matagal na nilang iningatan. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Mang Ben. Binuksan niya ang pinto ng bodega at tumambad ang hilera ng mga bagong kotse. Kintab, kumpleto, may mga logo ng kilalang brand. Sa gitna ng bodega, may malaking karatula. Benlor Motors, Main Warehouse. Oo, sila pala ang may-ari ng isa sa pinakamatagumpay na dealership sa Luzon. Ngunit pinili nilang manahimik. Wala silang ipinagmamalaki. Salip, mas gusto nilang mamuhay ng simple. Dahil para sa kanila, ang kayamanan ay hindi dapat ginagamit para mangangat o manghamak ng iba. Lumapit si Lorna sa kanya. Bit-bit ang tasa ng kape. Ben, kailan mo huling binuksan tong bodega? Kahapon pa, bago tayo umalis. Tinitingnan ko kung maayos pa lahat. Hindi ko akalaing ganito pa rin karami. Nakakatawa no? Habang sila'y nagyayabang sa labas, hindi nila alam. Dito lang nakatago ang pinagmulan ng mga kotse nila. Karamihan sa mga sasakyan ng mga kamag-anak mo. Dito galing. Pero hindi ko kailanman ipinaalam. Ayokong mapahiya sila. Niyakap ni Lorna ang asawa. May halong saya at lungkot sa puso niya. Masaya dahil alam niyang hindi sila kailanman nawala sa halaga. Malungkot dahil hindi nila kailangang umabot sa ganitong punto bago maalala ng pamilya ang tunay na kabutihan. Sa kabilang banda, biglang may kumatok sa kanilang gate. Sino kaya yon? Pagbukas niya ng gate, tumambad ang isang lalaki na naka-uniforme ng car dealership. Sir Ben, magandang umaga po. Nandito na po yung mga papeles ng bagong branch sa Baguio. May pila na po ng mga customer para sa pre-order. Ay, natuloy na pala yung expansion natin. Opo, Ma'am Lorna. Lahat ng empleyado po ay nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala silang trabaho ngayon. Napatigil si Lorna. Hindi siya sanay marinig ang mga salitang iyon. Sanay siya sa katahimikan, sa pagtulong ng walang pangalan, sa kabutihang hindi kailanman ipagsigawan. Ngunit sa sandaling iyon, parang guminhawa ang bigat sa dibdib niya. Parang may boses na nagsasabing, hindi mo kailangang ipaliwanag ang kabutihan mo. Darating ang panahon, kusang lalabas ang katotohanan. Ilang oras pang lumipas habang nag-aayos si Lorna ng mga papeles. Napansin niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. May mensaheng pumasok mula sa pamangkin niya. Tita, nakita namin sa Facebook yung picture niyo sa kalesa. Ang daming nag-comment. Pero tita, may nagtag din. Sabi, kayo raw pong may-ari ng Benlor Motors. Totoo ba yun? Nabigla si Lorna. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Tumingin siya kay Ben at sabay silang nagngitian. Isang ngiti ng mga taong marangal pero marunong ding manahimik. Ben, mukhang nalaman na nila. Siguro, panahon na rin. Hindi natin sinadya pero marahil kailangan nilang matutunan ng aral. Nilingon nila ang labas ng bintana. Ang kabayong minsang sinakyan nila papunta sa reunion ay nakatali pa rin sa puno. Tahimik, parang tagamantay ng kanilang kababaang loob. Lorna, tandaan mo to. Ang kabayo, kahit luma na, tumatakbo pa rin ng tapat. Pero mga taong puro kinang lang ang tinitingnan, madalas, yan unang nadadapa. Ben, at kapag dumating yung araw na sila naman ang lalapit sa atin, tatanggapin natin sila. Pero hindi para ipamukha ang kayamanan natin, kundi para turuan sila ng respeto. Habang lumulubog ang araw, sabay nilang isinara ang pinto ng bodega.
Hindi nila alam. Sa lungsod, nagkakagulo na ang pamilya ni Tereseta. Ang post tungkol sa mag-asawang probinsyano na sakay ng kalesa ay biglang nag-viral sa Facebook. Pero hindi na sa dahilan ng pang-aasar, kundi dahil sa nakakagulat na katotohanan. Ang mag-asawang kahabag-habag ay sila pala ang may-ari ng Benlor Motors. At sa katahimikan ng kanilang bahay, magkahawak ang kamay ni Mang Ben at Aling Lorna. May luwa sa kanilang mga mata. Ngunit hindi iyon luwa ng sakit, kundi luwa iyon ng kapayapaan. Sa gitna ng ulan at dapit hapon, maririnig ang marahang pag-ugong ng kabayo at ang bulong ng hangin. Ang kababaang loob ay kayamanang walang halaga. Mabilis kumalat sa social media ang balita tungkol sa mag-asawang lolo't lola na pinahiya sa family reunion. Ang mga litrato nila habang nakasakay sa kalesa ay ginawang memes ng ilan. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Isang netizen ang nagpost ng larawan ng Benlor Motors na may caption na, "Alam niyo bang itong mag-asawa sa kalesa, sila pala ang may-ari ng pinakamalaking car dealership sa Luzon?" Nagulat ang lahat. Mula sa mga kamag-anak hanggang sa mga kaibigan nila sa bayan ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Mang Ben at Aling Lorna, nagring ang cellphone ni Lorna. Tiningnan niya ito. Numero ng pamangkin niyang si Tereseta. Ang mismong nanguna sa panghahamak sa kanila sa reunion. Si Tereseta, tumatawag. Sabi ni Aling Lorna. Sagutin mo. Baka kailangan ng tulong. Hindi natin kailangan suklian ng galit ang panghahamak. Sabi naman ni Mang Ben. Hello? Tita? Tita Lorna? Ako po ito. Pasensya na po. Napanood ko po yung mga post kagabi. Hindi ko po alam. Akala ko po... Akala mo mahirap kami? Opo. Hindi po namin alam na kayo palang may-ari ng Benlor Motors. Lahat po kami dito. Napahiya. Patawarin niyo po kami, tita. Napatahimik sandali si Lorna. Ramdam ni Mang Ben ang pagkalito sa mukha ng asawa. Ngunit pinisil niya ang kamay nito. Sinyales na siya'y kalmado. Tereseta, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kayamanan namin. Ang kailangan mong paghingian ng tawad ay sa kawalan ng respeto. Ang yaman anak, nawawala. Pero ang asal, yan ang tunay na kayamanan ng tao. Sa kabilang linya, narinig ni Lorna ang pagikbi ng pamangkin. Tita, gusto ko po kayong puntahan. Gusto po namin mag-sorry ng personal. Sige, buksan namin ang bahay. Pero hindi mo kailangang magdala ng anuman. Ang dalin mo, yung tapat na puso mo. Kinahapunan, dumating si Tereseta kasama ang ilan sa mga pinsan ni Lorna. Nakayuko silang lahat. Dala ang hiya. Ang dating mayayabang na kamag-anak, ngayon ay tahimik. Tila mga batang nasabon. Pagpasok nila sa bahay, namangha sila sa nakita. Malinis, maaliwalas, at maayos ang tahanan ng mag-asawa. Walang mga mamahaling kagamitan, pero halatang disente at payapa ang pamumuhay. Tita, tito, grabe po. Hindi po namin alam. Ang akala namin, nagtitinda lang po kayo ng kabayo. Totoo naman, nagtitinda rin ako ng kabayo. Pero mas marami kaming tinutulungang kabataan na nangangarap magtrabaho sa industriya ng sasakyan. Hindi namin kailanman nilayo na itago ito para ipahiya kayo. Ginawa namin ito para alamin ng mga tao kung sino ang tunay na marunong rumispeto kahit walang nakikitang yaman. Ni Lorna. Tahimik ang buong sala. Ang mga pinsan ay nakayuko. Habang si Tereseta ay lumapit kay Aling Lorna at yumuko upang halikan ang kamay nito. Tita, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na ganito palang kababaang loob ninyo. Abang kami po ay nagmamalaki ng mga kotse.
Kayo po palang dahilan kung bakit may mga sasakyan kami. Anak, huwag mong tignan ang mundo sa labas ng kotse. Tingnan mo yung nasa loob. Puso ng tao. Kasi kahit anong ganda ng sasakyan mo, kung puno ng yabang ang driver, tsak na mababangga rin sa dulo. Naupo sila sa hapag. Inilabas ni Aling Lorna ang mga kakanin at kape. Walang luho pero may halong init at pagmamahal. Ang mga kamag-anak ay kumain ng tahimik, habang si Mang Ben ay nagkuwento tungkol sa kung paano nila sinimulan ang negosyo. Noon, may isang car dealer na muntik ng malugi. Wala siyang pambayad sa mga tauhan niya. Lumapit siya sa akin kahit wala kaming anak. Sinabi ko kay Lorna, tulungan natin. Mula ron, dumami ang biyaya namin. Pero kahit naging maayos ang negosyo, hindi namin kailanman inisip na ipagyabang. Mas masarap yung tumulong ng tahimik kaysa ipamukha sa iba. Tita, totoo pong may aral dito. Wala pong halagang mga pinagyabang namin. Sa inyo ko lang po nakita kung anong ibig sabihin ng tunay na yaman. Sabi ni Tereseta. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, umalis sa mga kamag-anak ng mas mabigat ang loob. Hindi dahil sa galit, kundi sa iya at pagninilay. Habang pinapanood ni Mang Ben at Lorna ang papalayong sasakyan ng mga ito, napangiti si Lorna. Ben, sa tingin mo, may natutunan kaya sila? Siguro, pero ang mas mahalaga, tayo mismo, hindi nagbago. Hindi natin piniling gumanti. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. Sa labas ng bahay, nakatayo si Mang Ben habang tinitingnan ng kanilang kabayo, si Estrella, na matagal nang kasama nila sa biyahe. Lumapit si Lorna, may hawak na payong. Ben, parang simbolo si Estrella, no? Oo, kahit luma na, kahit inaabutan ng ulan, hindi humihinto. Katulad natin. Sabay silang tumawa. At sa likod ng ulan, naramdaman nila ang tahimik na katarungan ng buhay, na hindi kailangang sumigaw para mapansin, sapagkat ang kabutihan ay kusang lumalabas kapag panahon na. Ilang araw matapos iyon, isang reporter ang dumating sa kanilang bahay. Magandang araw po Mang Ben at Aling Lorna. Gusto po namin kayong ma-interview. Trending po kayo sa buong bansa. Inspirasyon daw po kayo ng marami. Sabi ng reporter. Ngumiti si Lorna. Salamat. Pero kung pwede, huwag nyo nang ipakita ang bahay namin. Ang gusto lang naming ipaalala sa mga tao. Walang masama sa pagiging simple. Ang masama ay kung nakakalimutan mo maging tao dahil lang may pera ka. Tama. At kung may matutunan sila, sana ito. Ang kabayo ng kalesa, bagamat mabagal, laging nakakarating sa paroroonan. Hindi gaya ng mga mabilis magpatakbo. Sila yung unang nadadapa. Pagbalik ng reporter sa lungsod, ipinalabas sa telebisyon ang kwento ng mag-asawa. Milyon-milyong Pilipino ang naantig. Sa comment section ng social media, nagsulputan ang mga mensahe. Saludo po ako sa inyo Mang Ben at Aling Lorna. Hindi pala kailangan na mag-arang sasakyan para mapansin. Puso lang palang kailangan. Sana lahat ng mayaman, katulad nyo, marunong manahimik. Ang dating kwento ng pahiya sa reunion ay ngayon naging inspirasyon ng buong bansa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sabay na naglalakad sina Mang Ben at Aling Lorna sa kanilang bakuran. Tahimik, kontento at may ngiti sa labi. Ben, sa tingin mo, tapos na ba ang lahat? Oo Lorna, pero sa totoo lang, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na aral na sa bawat panghahamak, may pagkakataong ipakita ng kabutihan ng tunay na anyo nito. At sa bawat pag-ugong ng kalesa sa malayo, naririnig ang bulong ng hangin. Hindi kailanman mawawala ang liwanag ng kabutihan, kahit tabunan ito ng kadiliman ng yabang. Makalipas ang ilang linggo,
muling bumalik ang katahimikan sa tahanan ni Mang Ben at Aling Lorna. Pero hindi rin nagtagal. Isang maaliwalas na umaga, may narinig silang ingay sa labas. Pagbukas nila ng pinto, tumambad sa kanila mga kamag-anak. Sina Teresita, mga pinsan at ilang pang pamilya. May dalang mga bulaklak, prutas at mga ngiting may halong hiya at pagnanais na magbago. Lorna, mukhang bumisita na naman sila, Sabi ni Mang Ben. siguro para sa tunay na paghingi ng tawad, Ben. Buksan mo ang gate. Utos ni Aling Lorna. Isa-isang pumasok ang mga kamag-anak. Hindi na sila naka-makeup o naka-formal na kasuotan tulad noong reunion. Ngayon, simple na ang kanilang anyo. Parang bumaba na rin ng mga dating mataas ang tingin sa sarili. Tita, Tito, salamat po at pinatuloy niyo kami. Nais po sana naming humingi ng tawad. Ng buong puso po. Tahimik si Aling Lorna. Tinitigan lang niya ang mga pamangkin. Sa kanyang mga mata, walang galit at tanging pangunawa lamang. Anak, minsan, kailangan mo nang mapahiya para matutong magpakumbaba. Pero hindi namin kaya nasusuklaman. Pero tita, napahiya po kayo sa harap namin. At kami naman ngayon sa harap ng buong bayan. Hindi po kami mapakali. Ang kahihiyan, eleksyon din anak. Ang tanong, natutunan nyo ba? Tanong ni Mang Ben. Tumango si Teresita. Sa gilid ng kanyang mga mata, tumulo ang luha. Ang mga kasamang pinsan ay isa-isang lumapit at yumuko. Pasensya na po tito. Hindi na po mauulit. Nalimutan namin ang aral ng pamilya. Tita, salamat po sa kababaang loob ninyo. Tinuruan nyo kaming tumingin hindi sa panlabas, kundi sa loob ng puso. Ngumiti si Aling Lorna at inilabas sa mga tasa ng kape. Sige, upo kayo. Hindi natin kailangan ng luho para magkaintindihan. Magkape muna tayo, gaya ng dati. Habang nagkakape, nagkwentuhan sila. Hindi na gaya dati na mayabang o paligsahan ng kung sinong may pinakamagandang sasakyan. Ngayon, payak na usapan na may halong pagninilay. Ang pera, parang kotse. Mabilis mawala kung hindi mo marunong hawakan. Pero ang kabaitan, hindi mo kailangang ipagyabang para mapansin. Tito, ngayon ko lang po naintindihan ang ibig sabihin ng tunay na yaman. Yung tahimik, pero marangal. Hindi yung malakas pero walang laman. Matapos ang ilang oras ng usapan, inilabas ni Mang Ben ang ilang dokumento. Nagulat ang lahat. Tito, ano po yan? Tanong ni Teresita. Mga papeles ng bagong branch ng Benler Motors. Gusto kong isa sa inyo ang mamahala. Tito, kami po. Pero pagkatapos ng ginawa namin. Oo, dahil doon nyo masusukat kung talagang nagbago kayo. Hindi parusa ito, kundi pagkakataon. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi lang salita, kundi gawa. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak. Ang mga taong pinahiya nila, sila pa ngayon ang nagbibigay ng bagong simula. Tahimik lang si Aling Lorna habang nakatingin sa mga pamangkin. Sa kanyang mukha, bakas ang kabutihang walang hanggan. Hindi namin kailangang gantihan ang sakit ng nakaraan. Ang gusto namin, maging tuloy ang pagkakamali para sa pagbabago. Sabi ni Aling Lorna. Tita, Tito, salamat po. Pangako, babaguhin namin ang sarili namin. Hindi na po kami titingin sa panlabas na anyo. Sa inyo po kami natutong magmahal ng totoo. Pag-uwi ng mga kamag-anak, tila gumaan ng paligid. Lumubog ang araw ngunit tila mas maliwanag ang langit sa kanilang mga puso. Habang nag-aayos si Aling Lorna ng mesa, lumapit si Mang Ben. Lorna, parang may naibalik na kapayapaan, no? Siguro. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong anak. Para maging magulang tayo sa lahat ng nangangailangan ng aral.
Nakangiting sabi ni Aling Lorna. Tama ka. Minsan, mas mabigat ang misyon kaysa sariling pangarap. Tugon naman ni Mang Ben. Kinabukasan, dinalaw sila ng reporter na unang nag-interview. May dalang liham mula sa city mayor. Iniimbitan silang tumanggap ng parangal para sa inspirasyon ng kababaang loob at kabutihan. Ngunit nginitian lang ni Mang Ben ang mensahe. Hindi namin kailangan tumanggap ng parangal. Ang pinakamagandang gantimpala ay yung makita mong may nagbago dahil sa ginawa mo. Ang ganda po ng sinabi niyo, Sir Ben. Maraming kabataan nang na-inspired sa kwento niyo, sabi ng reporter. Sa sumunod na mga buwan, nagbukas ang bagong branch ng Benlor Motors at ang namahala nga ay si Tereseta. Ngayon, ibang-iba na siya. Marunong umiti, marunong umintindi sa mga empleyado at palaging nagsasabi ng salamat. Sa bawat customer na lumalapit, binabanggit niya ang aral na natutunan niya sa kanyang tito at tita. Huwag kayong mangusga sa panlabas. Minsan, yung pinakahambol, sila ang may pinakamaraming may tuturo. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Ben at Aling Lorna papunta sa kanilang lumang kalesa, narinig nila ang kaluskos ng ulan sa bubong. Sumakay sila sa kalesa. Gaya ng dati, habang sa Estrella, ang kabayo ay marahang naglakad. Sa kalye, may ilang dumadaan na kotse. Ngunit ngayon, wala nang nambabastos. May ilan pang kumakaway, kumukuha ng larawan at may batang sumisigaw. Lolo Ben, Lola Lorna, kayo po yung may kalesa na mayaman pala. Idol po namin kayo. Ngumiti si Mang Ben. Hinaplos ang ulo ng kabayo at tiningnan si Lorna. Kita mo, Lorna, dati pinagtatawanan tayo. Ngayon, ginagalang na nila ang kalesa natin. Hindi dahil sa yaman natin, Ben, kundi dahil sa kabutihang loob natin. Habang tumatakbo ang kalesa sa ilalim ng liwanag ng buwan, marahang sumisipol si Mang Ben. Ang hangin ay malamig. Ngunit mainit ang pakiramdam sa kanilang dibdib. Sa dulo ng daan, sinabi ni Aling Lorna. Ben, sa bawat gulong na umiikot, naaalala ko kung paano umiikot ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba naman. Pero kung marunong ka magpatawad, laging umiikot pabalik sa liwanag. Ngumiti si Mang Ben. At sa bawat pag-ikot, may aral na hindi kailanman naluluma. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakatigil ang kalesa, simbolo ng kababaang loob. At sa puso ng mag-asawang walang anak, nabuo ang pinakamatamis na pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa pagpapatawad at pagbabagong loob. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng kotse o pera, kundi sa kakayahang magpatawad sa mga taong minsang nagpabigat ng iyong puso. Kayo, ano pang masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.